Good afternoon, everyone. Today we are going to present our case study. So our case study is loan management system. So this system has a crude operations and database. So ito po yung login form. Dito gumamit kami ng fixed na username and password. So bali ang makaka-access lang dito is yung admin. Mapapansin niyo po sa header, nakalagay po yung title namin doon na Load Management System. Sa kaliwang bahagi naman po, ang nakalagay po dito yung mga input section natin, kung saan dito naman po natin i-input yung first name, last name, loan amount, interest rate, saka yung long term po kung gaano po ito katagal. Tapos naman po sa baba naman po nito, dito naman po nakalagay yung mga button. Yung meron po tayo diyang calculate button, add, view, update, delete, and clear. Sa kanang bahagi naman po, dito po lumalabas yung mga resulta na nanggagaling sa input section. Nagka-calculate na po siya. Meron din po tayong search button dito para po madali natin makita yung mga record o mas madali po natin siya ma-search. Sa malaking box naman po dyan po lumalabas yung mga record. Then, sa button po, yung add, view, update, delete, and clear, dun po natin magagamit yun sa malaking box po. Yun lang po, thank you. Aming input fields po o details, meron po din ditong validations para mas ma-ensure po yung tamang input ng user. Kunwari po sa first name, hindi po siya tinatanggap pag may numbers. Then ika-calculate po. Nakalagay po sa validation error, names must contain only letters and spaces. Meaning po, ano lang po to, string o kaya letters lang po yung tinatanggap niyang mga characters. Then sa may loan amount naman po, sa may loan amount, hindi rin po niya tinatanggap kapag may negative yung value. Yan, meron rin pong validation na yung loan amount must be a positive value. At gano'n rin po, tinatanggap naman rin po niya yung mga decimal places dahil naka-float po yung aming loan amount. Yan. Then sa interest rate naman, may validation error rin po kami na yung interest rate must be 0 and 100 percent. Kasi po yung percent up to 100 lang po siya. Kaya may validation error kapag nag-negative po siya o kaya nag-exceed po sa 100. Then sa long term years and months naman po, hindi po siya tumatanggap na may decimal dahil tinatanggap niya lang po is full number dahil years and months lang po siya. Yun, meron rin po siyang validations na yung long term years and months must be a whole numbers only. Then try po natin itama lahat para mag-calculate po. Yan po, yung sa calculation po ng total months, dito po kina-calculate niya po yung sa term years and months na 6 times 12 dahil yung sa isang taon merong 12 months. So 6 times 12 plus 1 kasi yung months is considered as months na po. And ito total mo po yung nakuha mo pong years, convert mo po sa months, tapos ipa-plus mo po sa long term na months, kaya makukuha po yung total months. Then sa monthly payment po, dito po yung monthly payment ng bayad ng loan, ah dito po, kina-calculate based on the interest rate, amount, tsaka yung sa loan terms and years. Then sa total payment po, ito po yung kabuuan ng may kasama na po siyang bayad. Andito na rin po yung interest niya, ta's pinapakita rin po dito na may label na yung total interest o para mas mapakita rin sa user na kung ano po yung nadagdag, ilan po yung naging interest ng loan niya po. Kaya po namin nilalagay ito yung record na ganyan para mas magkaroon po ng idea o kaya para alam rin po ng tao kung ano po ba yung calculations na ginamit o kaya para mas
mas ma-sure na tama po yung calculations na makita ng user. Yun po. So, dito naman tayo sa buttons. So, meron ditong add, view, update, delete, and clear. So mag-add na tayo ng data. Itong lagay natin sa input fields kanina. So, i-add na natin siya kung may confirmation dito. So, ayan, na-save na. So, ilalabas na ganyan, success. And then, okay. So, after nyan, lalabas na siya dito sa ating slide panel. So, para naman ma-update natin siya, we need to, ayan, we need to search reg. Kahit yung, ano lang niya, first name. Ayan, pag-found siya ng records. Pwede natin siya i-update. Punta natin yung update niya kunwari, Valentino. So, update, and permission ulit, and then yes. Ayan, success. So, ito namang delete na to, kailangan din natin i-search muna kasi once na maraming data na yung nakalagay dito, chance po na mabura lahat. So, we need to specify here. So, we need to, yan, kailangan muna natin i-search kung sino yung gusto natin i-delete. Ayan, si Reg, delete natin siya. May confirmation din. Ayan, success delete. Okay. So, pag delete natin, dapat wala na siyang records. And after naman natin ma-delete, so try naman natin itong export to Excel and export to PDF. So, itong dalawa na to, ang purpose po nila is kung gusto mong tingnan ng client or ng staff yung mga data or reference and para na rin po sa safety ng system, yung mga data na nandun sa database. So, mag-input lang ulit tayo ng data kasi na-delete natin yung data kanina. Nakapag-add tayo ngayon, try natin to export to PDF. Ayan, pili lang tayo ng path sa building container. Dito na pa sa desktop. So, pangalan natin siya ng testing F. Save. So, after nyan, tayo dito sa File Explorer, desktop, and then, yung export natin PDF. Take na siya. And then, try naman natin sa Excel. So, ayun na yung Excel file. So, yun nga, ang pinaka main purpose nito is para ma-secure yung ating database. So, walang pwedeng tumingin na kahit sino, kaya we add this to export. So, ayun lang.